Sumusuway ba nga po talaga si Speaker Martin Romualdez kay PBBM? Isa-isahin natin. Hindi ko kinakailangan ng charter change para magkaroon ng pag-unlad. Matapos ang isang taon, talaga namang isa tayo sa pinakamalakas at malagong paglaki ng ekonomiya. No? So tama, hindi kinakailangan ng charter change para umunlad ang ekonomiya. Pero ang Speaker Romualdez, sabi niya kinakailangan amendahan ang economic provisions ng charter change. Pangalawa, pirma. Abay, ang sabi ni Presidente, itigil yung pirma na yan. Dahil yan ay nagiging dahilan para tayo maging hati-hati. At saka, hindi niya nagustuhan yung pagbabayad ng suhol na nakita niya sa television. Bagamat ang nagsabi nito ay si Senate President Zubiri matapos makipagpulong sila nung araw ng Van de Honor kasama si Senate President Zubiri, Senate Pro Tempore Legarda at saka si Speaker. Ang sabi nga, napakainit daw ng tahalakayan. Pero matapos ang pagpupulong na yan, tinalaga ni Presidente ang Senado na manguna para dito sa pagbabago ng economic provisions at hindi nga sila sigurado kung kinakailangan pang baguhin ang ating saligang batas kasi po pwede naman niyang gawin sa pamamagitan ng batas. Abay matapos maanunsyo to, anong nabalitaan natin? Tuloy pa rin ang pagkahalap ng pirma. Tuloy pa rin ang pagdedeposito ng mga pirma sa COMELEC. Tuloy pa rin ang pamimili ng mga signatures. Pangalawang beses na po yan na pagsuway, di ba po? Impeachment ni Sara Duterte, hindi naman siya sumuway. At least hindi pa. Ang pangatlo pa pala, nagsalita ang presidente 7 buwan nang nakakalipas na hindi siya makikipagtulungan sa ICC dahil labag yan sa ating soberenya. Pero anong sinabi ni Secretary Boying Remulla 5 araw pa lang ang nakakalipas? Si Secretary Boying Remulla po kasi kaeskwela namin sa UP College of Law. So sila po talaga ay mag-contemporaries. Kami po ay magko-contemporaries. Pero ang diferensya, silang dalawa ni Speaker at si Secretary Remulla mag-brad sa Upsilon Sigma Phi. So talagang very close po yan. Ang sabi, makikipagtulungan na sa ICC ang dahilan kasi nga nagpasa ng House Resolution ang Kamara de Representante. So alam niyo po yan, magkakampi talaga sila sa politika, so susunod ang Secretary Remulla sa kagustuhan ni Speaker. Kahapon, lininaw ni Presidente, for the 100th time, hindi tayo makikipagtulungan. Anong nangyayari? Sumusuway nga ba si Speaker kay PBBM? Well, siyempre, isa yung possibility yan. Bakit siya sumusuway? Kasi siguro iniisip niya, pinsan ako, walang mangyayari sa akin. Pinsan ako at matalik na kaibigan, walang mangyayari sa akin. Pwede po yan. Pero parang nakakahiya din kung ikaw speaker, nababalik na rin ng presidente. Miski suwayin mo siya, nalalaman ng mga kasama mo sa Kongreso na parang hindi pala kayo tugma ng nais ng presidente at kaya ka namang hinalal, ang perception is siya ang pinakamalapit kay presidente. Pero beyond the fact na pinsan siya, ano pa kaya ang dahilan? May nagsasabi, ay, alam ni Speaker ang lahat ng sekreto ni PBBM. Pero kung sekreto yan, at kung talagang ibubulgar na Speaker ang mga sekreto ng presidente, hindi ba kung bubulgar niya ang mga sekreto, pati siya ay mawawala sa posisyon? Dahil ang speaker naman hinalal ng mga kapwa kongresista dahil endorse siya ng presidente. So parang hindi ata sekreto. Or, ito ang pinakamalala, baka naman sa munot mula, si speaker talaga ang nasusunod. Hindi ko alam kung bakit. Ano pa yung dinidesisyonan ni speaker? Yung relasyon natin sa China. Kasi silang dalawa magpinsan, yung ambassador to United States na si Babes Romualdez, talagang maka-Amerikano sila. Nung bagong-bago si PBBM, ang sabi naman niya, China ang pinaka-importante nating partner. Kasi nga, pangalawang ekonomiya sa daigdig, kapitbahay natin. Pero nabago. At tingin ko yan, sa impluensya talaga yan ng magpinsang Romualdez, Babes and Martin. Naku, ang solusyon ay naki-PBBM. Mr. President, dahil kinampanya naman kita para maging presidente, patunayan niyo po na kayo talaga ang gumagawa ng desisyon bilang presidente at hindi si speaker. O isa pa pala, mantakin nyo yung SMNI. Di ba sa lahat ng television channels ng eleksyon, yan lang naman talaga sumuporta kay PBBM. At yan ang dahilan, kaya yung sa debate lang ng SMNI na sumipot si PBBM. And yet, pinasara ni speaker. Nagdududa pa ba kayo kung sinong nasusunod? So Mr. President, ang tanging pamamaraan para mapakita mo na ikaw ang in control, tanggalin mo na iyong pinsan as speaker. Dahil habang nananatili po siya sa speaker, babaliwalain niya ang mga desisyon mo. Napaka-divisive nitong si speaker. Pinagwawatak-watak niya ang unit team.
Kabuti-buti nagsimula tayo, nagkakaisa ang Duterte at ang Marcos. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ni Speaker na magkahiwalay ang Marcos at Duterte. Wala pong mabuting idudulot yan. Pangalawa, benggador itong si Speaker na hindi na makatangian ng ating PBBM. Galit siya dahil tinawag siyang tambaluslos, tinanggalan ng budget. Inisnab siya, kaya ipahuhuli sa ICC. Tama ba yan? Halal ng taong bayan yan, katandem yan ng ating presidente. And yet, dahil petty ka, nabubuisit ka, gagawin mo ito. At bababuyan mo pa yung institusyon ng Kongreso. So Mr. President, unang-una para mapatunayan mong you're in control, ipakita sa lahat na you are President. Palitan mo na po ang inyong pinsan as Speaker of the House. Pag hindi niyo po ginawa yan, mababaliwala yung mandato ng 30 million ng Pilipino na bumoto sa iyo. Hindi po namin hinalal ang Speaker para maging presidente. Ang naghalalang pulong sa kanya ay yung mga taga-Tacloban. Baka nga po hindi manalo yan ng gobernador sa Leyte mismo dahil mga pitilya ang mga nanalo doon Isang distrito lang po yan, isang syudad lang yan. Bakit naman siya magdedesisyon na parang presidente? Kayo po ang halal. At habang siya nananatiling Speaker, patuloy po niyang susuwayin kayo.